Nagsimula ang lahat sa isang hamon, isang bloodbath. Ngayon, nauwi ito sa korte para pigilan mismo yung hamon na yon. Paano tayo umabot dito? Halika't himayin natin ang buong kwento. Ito yung pinakaugat ng lahat ng pinag-uusapan natin. Isipin mo, yung dating I welcome the impeachment na pahayag, biglang naging isang 80-page petisyon para ipatigil ito. So ang malaking tanong, ano ang nagbago? Bakit biglang kambyo? Para masagot yan, kailangan nating silipin yung mismong dokumento. Itong 58 pahinang legal na argumento na inihain sa Korte Suprema. Ano ba talaga ang laman nito? Let's unpack this. At dito nagiging kakaiba. Akala mo siguro yung petisyon sasagutin yung mga akusasyon, di ba? Pero hindi. Walang paliwanag tungkol sa 612.5 milyon. Walang sagot sa mga testimonya. Sa halip, ang inaatake nila ay yung mismong proseso. Sinasabing mali raw ang patakaran, iniiwasan sagutin yung tanong na, saan napunta ang pera? Okay, so may tatlong pangunahing legal na bala yung kanilang petisyon. Lahat ito ay technical, lahat tungkol sa rules ng laro, hindi sa laro mismo. Isa-isahin natin at tingnan kung gaano nga ba ito katibay. Simulan natin sa 1-year bar. Ang argumento nila, isang beses lang daw pwedeng mag-file ng impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Ang problema, ayon sa mga kritiko, yung mismong Korte Suprema na nilapitan nila, may dati ng desisyon na nagsasabing yung 1-year ban magsisimula lang pagkatapos suriin ng komite ang rekamo. Hindi pa naman nangyayari yun. So medyo alanganin daw yung argumento. Pangalawang argumento, mali daw yung referral sa komite. Ang kaso, may resibo. May official video ng sesyon ng Kamara. At ayon sa mga nanood, malinaw daw doon na yung buong kapulungan, hindi lang ang speaker, ang nag-refer ng mga reklamo. Mahirap i-dispute yun kung nasa video. At panghuli, nagre-reklamo sila na yung komite nagko-conduct daw ng mini trial, na trabaho lang daw ng Senado. Ang sagot naman ng komite, paano kami magdedesisyon kung may sapat na ebidensya para dalhin sa Senado kung hindi namin sisilipin yung mga ebidensya? Bahagi ito ng trabaho namin. So, kung yung mga legal na argumento ay tila may mga butas, dito na pumapasok yung mas malalim na tanong. Ano yung tunay na layunin nito? Ano yung pinoprotektahan o marahil tinatago? Dahil dito na pumapasok yung sinasabing pinakasentro ng lahat, isang tao at ang kanyang mga testimonya, ang ebidensya na nasa puso mismo ng mga pagdinig. Higit 600 milyong piso. Hindi lang yan numero, yan ang halaga na pinag-uusapan. At ngayon, may isang tao na lumantad at nagsasabing alam niya kung saan ito napunta. At ang taong yan, si Ramil Madriaga, isang self-described bagman na may sinumpaang salasay. At yung salasay niya, yun yung naglalaman ng mga detalyeng gustong pigilan ng petisyon na marinig ng taong bayan. At hindi biro ang mga alegasyon niya. Pinag-uusapan natin dito yung duffel bags daw na puno ng cash, delivery sa parking lot ng ombudsman, at ang pinakamabigat, mga paratang tungkol sa pinanggalingan ng campaign funds. At ang huli, sinasabi niyang ang pruweba nasa 3 cellphone na nasabsupina na. At dito talaga tayo mapapaisip. Ang sabi ng mga abogado, gusto naming magsalita si Madriaga para mapatunayan naming sunungaling siya. Sounds fair, di ba? Pero ang ginawa nila, nag-file ng petisyon para pigilan yung mismong hearing na yun. Parang nagsabing, gusto kitang labanan sa boxing ring, pero kinandado mo yung pinto ng gym. Bakit? At dito, lumalabas na may isa pang layer ang buong estratehiya. Hindi lang ito tungkol sa ano ang argumento mo, kundi sino ang kinakausap mo. At tingnan nyo to, 12 sa 15 mahistrado ng Korte Suprema mga itinalaga ng kanyang ama. Para sa mga kritiko, ito ang paliwanag kung bakit sa korte dinala ang laban. Umaasa raw sila sa isang home court advantage kumbaga. Pero kahit ganyan ang komposisyon ng korte, hindi agad nakuha ng kampo niya yung inaasahan nilang mabilis na tulong. Walang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO. Ibig sabihin, hindi pinatigil ang hearing. Sa halip, sinabi ng korte, teka, pakinggan muna natin ang kabilang panig. At itong sipi mula kay Rep. Leila de Lima. Binuod niya yung sentimento ng mga kritiko sa buong strategy na para bang ang pagtingin nila sa Korte Suprema ay isang takbuhan para makaiwas sa pananagutan. Sige,
Ngayon, pagdugtong-dugtungin na natin ang lahat ng piraso. Ang mga legal na argumento, ang testigo, ang Korte Suprema, paano ba talaga sila nagkokonekta sa isa't isa? At ito na yata ang pinakabuod ng lahat ayon sa isang op-ed. May dalawang landas daw, harapin ng ebidensya o atakehin ng proseso. At ang pinili mong landas, malaki raw ang sinasabi tungkol sa'yo. At ito raw yung playbook, yung tinatawag na arkitektura ng pag-iiwas. Kapag ayaw mong harapin ang substansya, ang formang iyong titirahin. Itanggi ang proseso, labanan ng mga dokumento at gamitin ang boto bilang kalasag. Kaya ang sagot sa tanong natin sa simula, malinaw na ngayon ang estratehya, ang plano, gumamit ng mga technical na argumento para harangin ang isang pampublikong pagdinig, para hindi lumabas ang mga nakakapasong ebidensya. Lahat yan nakasandal sa pag-asang isang Korte Suprema na pabor sa kanila ang magbibigay ng pinal na desisyon. Pero heto ang malaking plot twist. Sa kabila ng lahat ng legal na manyobra, tuloy ang pagdinig. Sa Abril 14, magsisimula na. Darating si Madriaga, isusumite ang mga dokumento, at yung bloodbath mukhang magsisimula na. Pero sa anyo ng mga ebidensyang ilalabas sa publiko. At ang pahayag na ito mula kay Rep. Terry Ridon, parang ito yung sigaw ng mga gustong ituloy ang pagdinig. Isang panawagan para harapin na ang katotohanan, anuman ito. Sa huli, ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang malinaw na tanong. May dalawang pinto. Ang pinto ng korte para harapin ang katotohanan at ang pinto ng teknikalidad para iwasan ito. Base sa lahat ng nakita natin, mula sa paghamon ng bloodbath hanggang sa 58 pahinang petisyon, malinaw kung aling pinto ang piniling buksan.